Isang pagpalang gabi sa ating lahat. Welcome dito po sa ating live stream, ang ating gawain ng The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Kamusta po ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat at the same time, nasa magandang pakiramdam. Ang inyong abang lingkod po na ito ay hingi po ng paumanhin sapagkat dahil hindi natin nagawa o nagampanan ang ating gawain last week dahil sa marami pong mga kadahilanan at hindi inabot ng oras. Daming nilakad ng inyong abang lingkod, daming inasikaso, daming pinagdadaanan, but still, nandito po tayo ngayon upang ipagpatuloy ang ating gawain. Nandito na po tayo sa episode 36 ng ating The Blind Unity Night Live Devotion. Bagamat marami pong pagsupok, maraming struggles na hinaharap ang inyong abang lingkod, but still, God is good all the time. And all the time, God is good. At ako po'y naniniwala at ako po'y nagtitiwala na ito po ay malalampasan sa tulong at sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Alright, so kasama ko po ngayon ang ating mahal at butihing pastor ng Valley of Praise. Let's welcome ating kamustahin ang ating mahal na pastor, isa sa mga pastor ng Valley of Praise, Pastor Christian Sabuero. Pastor Ian. Hello po, magandang gabi sa bawat isa. Ako po ay... Hi, Pastor. Kamusta? Mabuting-mabuti po. At ako po ay masaya na ito ulit tayo sa ating night live devotion. Amen. Ayun, si Pastor Christian. Parang mahina boses niyo po. Mahina po malayo ba? po kayo. Opo, medyo malayo kayo siguro sa inyong microphone. Hello? Yan, Sige okay po, na po. go ahead. Ayan, medyo, malinaw. Malinaw na, ano pa, ang tawag dito? Malinaw na, Okay gwapo po. pa, ay gwapo. Ayun. So, kamusta po ang buong maghapon, buong araw po ninyo? Medyo busy pero sa biyaya ng Panginoon, natapos naman yung mga gawain yung maghapon. Ayun, praise God. So, ayan. Ako naman na po, napaka-busy. Di pa kasi tayo presidente, Kaya puro tayo busy. Anyways, okay lang yun. Basta kalakip ng ating kabisihan ay Panginoon. Kasama natin sa ating gawain, kasama natin sa buhay, kasama natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay or hanap buhay. Ayun. So, ayun. So, ayan mga kapatid. So, nandyan po sa comment section, by the way, yung kanilang YouTube channel ng Valley of Praise. Ayun, paki-comment po, paki-subscribe po ang Christian channel na po na yan, ang Valley of Praise. At syempre, mayroon din po silang Valley of Praise Facebook page. Ayan. So, dumugin po natin yan mga kapatid. At kailangan po nating magmamadali kasi palapit na ang araw kung saan tayo ay
Alam natin tayo ay bibigyan ng Panginoon ng ano no, tawag dito. Bibigyan tayo ng Panginoon ng hindi man ultimatum, pero bibigyan tayo ng Panginoon syempre ng panahon upang tayo ay makapagnilay-nilay at bulay-bulay sa mga buhay natin, lalo na po sa kanyang banal na salita na ihahatid ngayon mamaya-maya sa ating mahal na kapatid, ang ating pastor, Ian Sabuero. And of course, ang ating The Blind Unity Official, guys, please do subscribe din sa ating YouTube channel and hit the notification bell upang updated po kayo palagi sa ating mga content na ating i-upload, lalo na po sa gawain na ito tuwing Webes, alas 8 ng gabi, ang The Blind Unity Night Live Devotion. Of course, guys, meron din po tayong The Blind Unity Facebook page. Sa mga hindi pa nakapag-follow, please follow, like, and share. Ayun. So, di natin patagalin kasi medyo ano na yung ating oras na pagpasok. Ayun. At salamat sa Panginoon, purihin ng Panginoon dahil nakapag-ere po ulit tayo ng ating programa ngayong gabing ito kasama ang ating si Pastor Christian Sabuero. So, dadako na po tayo sa ating programa, sa ating gawain. Ating opening song, ang ating dadalhin ng kapatid natin, or ang ating opening prayer, dadalhin ng ating kapatid na si Brother Vincent Ryan J. Nepomuceno. At ang opening song ay sila Brother John Carlo, kasama yung kanyang kaibigan. Of course, pagasundan po ng ating God's Word na dadalhin ng ating mahal na kapatid na si Pastor Ian Sabuero. Bago po ang lahat, tayo po'y dadako muna sa ating The Blind Unity Devotion Introduction. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan
Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay, Divine Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon para sa gabing ito sa kanyang pagpatnubay at paggabay sa atin. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay humihingi ng patnubay at ng iyong gabay para sa aming gawain tuwing Huwebes ng gabi, ang aming weekly nightlife devotion. Nawa ang lahat ng mga nakikinig at nanonood nito ay yung gabayan tungo sa iyong mga gawain at kanilang isa-puso at isa-isip ang lahat ng kanilang maririnig dito. Ito po ay pagpupugay sa iyong mga nagawa, sa iyong mga salita at sa iyong mga pagpapalang. Maraming salamat po, aming mahal na Panginoon. Amen. Okay, so maraming salamat po, Brother Vincent, sa iyong opening prayer. Ngayon po ay dadako po tayo sa opening song na dadalhin ng ating kapatid, si Brother Giancarlo Soperales. At ng kanyang kaibigan. Hindi ko kailangan ang karangyaan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsabog ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kalungkutan at kahirapan, minsa'y di ko kayang paglalabanan.
kaya't ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matando. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisin ko, kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matando. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matando. Pag-ingatan mo ako, Jesus. Okay, maraming salamat po kay Brother Giancarlo at sa kanyang kaibigan na si Pastor Jomar. Tama ba? Ayun, sa napakagandang makalangit na awitin na kanilang inawit sa ating Night Live Devotion ngayon. Okay, so bago po tayo dadako sa ating espesyal na gawain, pinaka-espesyal na gawain, ang Word of God, titignan muna po natin kung mayroon po tayong kasama sa backstage. Okay, dahil wala po tayong nakikitang nasa backstage po, nakasamahan natin. Siguro kaya nandiyan sila kaso hindi natin napansin dahil medyo yung StreamYard nga po ngayon minsan ay medyo mahirap din na sabayan. But anyways, alam naman po siguro ng mga kapatid natin. Nandiyan po siguro sila sa ating YouTube channel, sa ating The Blind Unity Official. And then, para po sa mga kapatiran natin na manonood din po sa ating Facebook page, atin din po itong dadalhin doon sa ating Facebook page or i-upload din po natin po itong ating gawain na ito. Kaya tutok lang po kayo at huwag po kayong magsawa sa ating, lalo na sa gawain na ito kasi po
Ang gawain na ito ay talaga namang napakahalaga para sa ating buhay espiritual upang tayo po ay laging busog at lagi nating maririnig dahil marami na po tayo ngayong mga pagsubok, no? Marami tayong mga struggle sa buhay na kailangan natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon. So magagawa po natin yan kapag po tayo ay laging lalapit sa Kanya at makikinig sa Kanyang mga banal na salita. Hindi lang po tayo makinig, kundi ating pong ipamuhay sa araw-araw natin ng ating buhay. Okay po? So tayo po ay dadako na sa ating pinaka-espesyal na gawain, ang syempre ang pagbahagi o paghatid ng ating mahal na kapatid, ang ating buting pastor, Pastor Christian Sabuero, ang maghahatid ng banal na salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa, mga ka-blind unity. Yes po, magandang gabi po. Okay. Sige po, tayong lahat po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po o Diyos ang iyong salita, gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso at tulungan mo kaming maunawaan at tanggapin ang iyong salita at magbunga ito sa aming mga buhay. Salamat po Ama sa pagkakataong ito na kami po ay magbubulay-bulay at makikinig na iyong salita. Salamat po ng marami. Pagpalain mo ang gawain ito in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay. Magandang gabi po sa bawat isa. Today I would like to share about sufferings. About sufferings. Sino po sa inyo may mga problema, may mga pinagdadaanan? Amen. Lahat po na may mga Amen. pinagdadaanan. Opo. Lahat po na may mga pinagdadaanan, lahat ng mga trials, problems, mabibigat. Alam niyo po, pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, hindi po biro. Masakit po sa ulo, masakit sa isipan, masakit sa puso. Iba't ibang klase ng mga problema, iba't ibang klase ng mga pagsubok ang mga tao, ang pinagdadaanan ng mga tao. Minsan financial, minsan sa kalusugan, minsan sa relasyon, minsan sa personal, minsan spiritual, at pag yan po ay nagsabay-sabay, ay talagang madudurog ka, talagang di ko alam kung anong kalalagyan mo. Di ko alam kung magtitiwala ka pa ba sa Panginoon, pagka gano'n na yung para kang pinagsukluban ng langit at lupa. May mga ganun ho talagang pagsubok, Iba-iba tayo ng level ng pagsubok, At pero ang pagsubok po, tandaan po natin, yan po ay dadaan lang sa buhay natin. Parang bagyo lang yan. Hindi po yan mananatili sa mga buhay natin. Yan po ay dadaan lang. Now for this night, ano ba ang reason niyan? Bakit po tayo may pagsubok? Bakit po ba inaalaw ng Diyos na tayo po ay dumaan diyan, sa pagsubok? Ang pagsubok po mga kapatid ay talagang dumadaan yan sa buhay nating mga Kristiyano, lalo Kristiyano man o hindi, talagang dumadaan ng pagsubok sa buhay. That is the thing na hindi po natin pwedeng iwasan, pag dumating na po yan. Yan po ay normal and part of our life, lalo especially for us believers and a Christian and a believers of Christ. Sige po, basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 3 to 4. Sabi po dito, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance, character, and character, hope. Napapansin niyo po doon, yung pong unang verse, sabi po doon, not only so, but we also glory in our sufferings. Basahin ko po sa Tagalog para mas maintindihan niyo rin po. Okay. Sabi po dito, nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Number 4, alam na natin ang pagtitiis ay nagpapabuti ng ating pagkatao, at kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Panginoon. Okay, tingnan po natin mabuti, Sabi po ng verse 3, nagagalak, nagagalak po sa tuwing tayo ay merong dumaranas tayo ng mga pagsubok,
Mapapansin natin diyan yung mga salita. Gusto ko pong pansinin niyo po yung salita diyan na suffering, perseverance, character, and then hope. No po? Yung hope nasa hulihan. Napakapangit naman pag ang hope nasa unahan, ano? Parang wala ng trilyon, parang wala ng, hindi na masarap, no? Hindi na exciting ang buhay. Okay? Pero alam niyo po, sinadya po ng Panginoon na ang hope po talaga ay nasa kaduluduluhan. No po? Upang ano po, may purpose po ang Panginoon. Bakit niya tayo inaalaw na magkaroon ng mga pagsubok sa buhay at mga pinagdadaan ng mga problema? Okay? Ba't po sinabi ng Bible na nagagalit din tayo pag dumaranas tayo ng paghihirap? Ano po? Kasi in our sufferings, mga kapatid, meron po itong ilalabas na something. Ano po? Lahat po ng problema, lahat ng problema sa buhay, lahat po ng pagsubok, maniwala kayo mga kapatid, mayroon pong lalabas na panibago. May lalabas po na something new out of the bad things that is happening in your life. No? Naalala ko nga yung pandemic no? Yung pandemic, naalala ko po yun. That is a very bad situation, unknown situation. Lalo na po nung nilockdown na, no? Nung nag-lockdown na po ang bansang Pilipinas. Yun po, yung wala tayong lalabas, pag lumabas ka, hulihin ka ng pulis. So that is very unknown for us, no? Uncommon situation. At para sa mga nagtatrabaho, mga naghahanap buhay, mga nagbi-business, patay lahat. Talagang natigil lahat. Ano po? At nung mga unang buwan, mga 2 buwan po nung nilockdown, talagang nagrereklamo yung mga tao, no? Talagang nagagalit sila dahil feeling nila mamamatay na sa gutom ang pamilya nila dahil nga po walang trabaho. Pero nung lumipas na po ang mga time, lumipas na po ang mga buwan, nung nakapag-adjust ng mga tao during, hindi naman nawala yung problema pero nakapag-adjust sila, natuto na sila kung ano ang dapat gawin. Mga kapatid, sa totoo lang, during pandemic, in the middle of pandemic, there's a lot of people, they discover something new, na po sa skills nila, sa life nila, sa business nila. Maraming tao ang yumaman ng pandemic. Napakarami naging milyonaryo. Why? Because struggles are not really pag problema mo talaga ang problema, hindi mo makikita ang purpose ng problem. Problem has a purpose. Why? Bakit po ito dumadating sa buhay natin? Take note po. Hindi ko po gino-glorify ang problem. Ang gino-glorify ko po ay yung pong ang gagawin ng Panginoon yung ginagawa ng Panginoon when we have problem. I'm not glorifying the problem. Okay? Okay? Hindi ko po sinasabi na okay magkaroon ng problema. No po. Ang sinasabi ko po dito, pag may problema po tayo, I'm glorifying God because of what He can do. No po. May gagawin ng Panginoon pag may problema po tayong pagdadaanan. No po. Kailangan lang po talaga natin during problem ay magtiyaga. No po. Struggles produces perseverance. Kailangan nating matutunang magtiyaga. Kailangan nating matutunang magtiyaga, magtiis na po during problem. Mga kapatid, napakahalaga po ng pagtitiis kapag ikaw po may problema. Kapag ikaw po may troubles, kapag ikaw po ay may trials, sobrang halaga ng pagtitiis. No po, karamihan po ng mga may problema, hindi na nakatiis. Ano po, yung iba nagpakamatay, yung iba nananakit, no po, yung iba hindi na napigilan, no po. Kaya nga po mahalaga po tayo na kapag mayroon po tayong pinagdadaan ng mga problema, nandoon po yung pagtitiis para po tayo ay makapag-isip. No po, bakit tayo magtitiis? Dahil may pangako ang Panginoon. Especially for us, Christians, mga kapatid, yun nga po mga hindi Kristiyano May mga taong nagtatagumpay sa kahit anong bigat ng pagsubok ng buhay nila, nagtatagumpay sila. Hindi pa kasama ang Diyos doon. Hindi pa kasama sa equation ng life nila ang Diyos, pero napagtatagumpayan nila without God. What more for us na meron tayong Diyos sa buhay natin? Kaya I encourage all of you, mga kapatid, I encourage all of you. Tayong lahat dito na nasa Blind Unity Night Live Devotion, lahat po tayo may Panginoon. At sa mga nakikinig po sa amin, maaaring hindi mo pa kilala si Kristo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, mas lalong may pag-asa kapag may Panginoon ka sa buhay. Mas lalong may pag-asa kapag kasama mo ang Diyos. Mas lalong may pag-asa yun. Yes. Kaya nga po, sanayin natin ang buhay natin
na madali man o mahirap ang problema, sanayin natin na lumapit sa Diyos. Sanayin natin ang ating mga sarili. Wag nating kagawian na lalapit lang tayo sa Panginoon kapag malala na ang sitwasyon. No po, wag po nating kaugalian 'yon. Maging ugali po natin ang maging malapitin sa Panginoon, masaya man, mahirap man, malungkot man, in any situation, in any occasion, sabi ng Bible, in any occasion, you need to pray to God, you need to you need to draw yourself near to God, everything. No po, why? Because ang buhay po natin ay ang Diyos. Ang buhay po natin ay ang Panginoon. That's why, mga Yes. kapatid, napakahalaga po ng perseverance. Sobrang halaga. Para sa akin, perseverance is also the key. No po? Para po makita mo what is the purpose of your problem. Why? Bakit inalaw ng Diyos to? No po? Mga kapatid, para sa akin, pag meron po akong problema, malayo pa lang nakikita ko yung problema, parating na. Alam ko may parating na problema. Nararamdaman ko may parating na problema. Pinupuri ko ang Panginoon. Why? It is time. Lord, salamat po. Napansin mo ako. It's time for me to level up. It's time for me to go into another level. No po? It's time for me to dig something, to find something, to discover something. No po? It's mahal po ako ng Panginoon. Why? Kasi gusto niya ako mag-level up. No po? Kaya ang gagawin ko, ihahanda mo na yung sarili mo. No po? Mga kapatid, ang tanong, hindi tanong ang kailan darating ang problema. Hindi yun ang tanong. Ang tanong dito, kaya mo bang magtiis? Handa ka bang magtiis pag may problema na? Kaya nga mga kapatid, habang magaan pa, yung halimbawa wala pang problema, you need to practice. You need to read the Word of God. You need to pray every day. No po? You need to practice yourself. No po? Para pagdating po ng bagyo, handa po tayo na kung sakaling masalanta tayo, hindi po sinabi ng Panginoon na pag may dumating na problema, hindi tayo mawawasak, hindi tayo madadapa o hindi tayo matutumba. Wala po sinabi ang Panginoon na gano'n. Pero may pangako ang Panginoon. Kahit matumba ka, kahit masaktan ka, may pangako ang Panginoon, kasama ka niya. Pwede kang bumangon uli, pwede ka uling tumayo, pwede ka uling bumawi, pwede ka uling lumakas. No po? Yun po ang pangako ng Panginoon. Why? Kasi laging may pag-asa palagi sa Diyos. Excuse me po. Amen? Kaya mahalaga po ang pagtitiis. Mahalaga po ang pagkapit. Mahalaga po ang pagyakap. No po? Mahalaga po ang paghihintay. Kahit nasasaktan ka na. Kahit na masakit sa kalooban. No po? At yung perseverance po, yun naman po ang magre-refine sa atin, sa ating character. Problem has a big purpose in our lives. No po? It also refines no po? Refines our character, refines who you are, at you can discover kung ano pa ang mga kaya mong ilabas sa buhay natin. Kaya character is very important. No po? Kasi marami mga tao ngayon, pag problemado na, pag mabigat na yung sitwasyon, pag hindi na maganda yung sitwasyon, bumibigay yung character eh. Bumibigay yung character. No? Yung iba po, halimbawa, kailangan ng pera, yung iba nagnanakaw na lang. Yung iba naman nangungupit na lang. Yung iba pumapatay na, no? Nagka-problema lang silang mag-asawa, naghanap na ng iba. So yung mga ganun, yung mga character natin, mga kapatid, hindi na maging aware tayo that when suffering occur, the purpose of that is to refine our character. Amen? Kaya nga po, mahalaga po ang mag-persevere. Mahalaga po yung pagtsatsaga during suffering. Why? Because ito po ay magpuproduce o maglalabas ng panibagong karakter na kaya ko pala yung ganung bagay. Kaya ko pala pagtagumpayan yun. No po? Maglalabas po ito ng matinding tag dito yung endurance, no po? Development, no po? Na ito po ay mapapatunayan mo na kaya mo pala. Okay? So, parang yung parang isang bakal, no? O yung ginto. No, bago mo mapatunayan na yun ay ginto o bago mo ma-shape ang isang bakal sa gusto mong ibang shape, kailangan mo na dumaan sa matinding apoy, matinding init. No po? At pagkatapos yung bakal, nakaano na po kayo ng bakal, na ang bakal po, kunwari, gagawin siyang ibang shape, iinitan siya, mga kapatid. No? Ipagpasok pa lang dun sa apoy, hindi na madali. Kasi hindi lang basta init, babagahin ka eh. Pagkatapos mong pagbagang-baga na yung bakal, hindi lang hanggang dun lang yun, pupukpukin pa yun. Di ba?
So, ganun yung problema. You imagine that? You can imagine that? Ilalagay ka sa apoy, pagkatapos sobrang init doon, babaga ka. Pagkatapos ng baga, paglabas mo doon sa baga, bigla kang papaluin ng maso, pupukpukin ka hanggang sa maplat ka, mag-iba yung shape mo. At ang matindi dito, mga kapatid, ang matindi dito, pagkatapos mong pukpukin, tatabasan ka pa. No? Tatabasan ka pa. Pagkatapos mong tabasan, lilihain ka pa. Di ba? So, lahat ng sakit, mararamdaman kung ikaw ay bakal, lahat ng sakit. Hindi biro. Pero, merong gustong ma-achieve ang nagpupukpok, nagbabaga doon sa bakal. Imagine that you are a metal at yung pong nag-shape sa atin ang Diyos. Mga kapatid, masakit. Pero when you see the finished product, no? Yung finished product ng isang bakal, napakaganda pala ng kakalabasan. Pwede kang maging isang magandang upuan na bakal, pwede kang maging isang kutsilyo, pwede kang maging isang kutsara, maging isang kaldero, di ba? Amen? Pero yung pinagdaanan mo hindi biro. Mga kapatid, ganun ang process ng Panginoon. Ganun ang process ng Panginoon. Amen? In order for you to become a beautiful, in order for you to become a best, kailangan mo dumaan sa proseso. At yun po ang process ng Panginoon. Kaya someday, you will testify someday, and you can encourage a lot of people. And you can help a lot of people. Mga kapatid, ang Panginoon pag may plano sa atin, He is willing to take risk for us. No po? Magti-take ng risk ang Panginoon. Kahit nasasaktan siya pag nakita niya tayo nasasaktan tayo. Pero kung yun lang ang paraan para tayo ay gumanda at dahil meron tayong purpose, someday gagamitin ka ng Panginoon para yung ibang tao naman mabago ang buhay through you. Pero ikaw muna dadaan bago sila. Yun po, para mayroon kang ma-encourage, mayroong ma-inspire sa'yo, mayroon kang matulungan, yun po, mayroong makinig ng testimony mo. At all in all, ang mag-glorify ang Panginoon. Amen? Yun naman po ang goal natin, mag-glorify ang Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, when you have suffering, pag may problema, may trials, mga kapatid, yan po yung time na ibig sabihin, mag-persevere ka. Yun po, mag-persevere ka, and then take your character, no po, and then isipin mo palagi na may gagawin ng Panginoon at may magagawa ang Panginoon. Amen po ba? Kaya, Amen. doon po makikita mo na, Lord, ito pala yung hope. No? There is hope always. Amen po ba? Kaya character produces hope. No? The resulting character and authenticity lead to stronger, more confident hope for the future, for salvation. This hope is, yung hope na yun na tinutukoy is present tested by faith. Amen? Kaya yung hope, mga kapatid, yun naman po yung habol natin doon, no? Yung pag-asa through faith na bigay ng Panginoon. Pero, with the character and perseverance. Amen? Kaya, mga kapatid, hindi porke may pinagdadaanan tayo, hindi porke tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, ay wala na hong pag-asa. Sometimes, mga kapatid, yung nasa matinding problema, nasa matinding pag-asa, sila yung mapalad, sila yung blessed. No? Sila yung pinagpala ng Panginoon. Why? God is preparing them. God is preparing. Kung wala kang pera, marami kang utang. No? Kung may pinagdadaanan ka personally sa pamilya mo, no? Kung ikaw po ay nadapa, kung ikaw ay nawasak, kung ikaw ay nasaktan, lahat na ng klaseng problema, na hindi ko mabanggit lahat. No? Mga kapatid, na sasabihin ko sa'yo, you are blessed. You are blessed. Why? Because you will see something new. You will see something blessful someday. Magtiyaga ka lang. Magtiis ka lang ngayon sa pinagdadaanan mo. Okay lang. Pag di mo kaya, iyak ka. Pag di mo kaya, sige lang, umaray ka lang. Sumigaw ka lang. No? Pag di mo kaya. Pero wag kang aalis. Stay ka lang. No? Magtiis ka lang, magtiyaga ka lang. No po? And yung character mo, wag magbabago. No po? Wag sasama ugali mo dahil may pinagdadaanan ka. No? Chill ka lang. Be humble. No po? At may gagawin ng Panginoon sa'yo. No po? After nyan, after the storm, kaya nga po, mga kapatid, mahalaga po na tayo po ay palaging nakadikit palagi sa salita ng Panginoon. Lagi po tayong nakadikit sa panalangin. No po? Kaya ako po naniniwala
no? Ako po naniniwala, walang problema na palagian. Wala pong permanent problem, no? All the problems, all the struggles are temporal. Amen mo ba? And the Amen. only eternal is the hope that comes from God. Yes. Amen mo ba? Purihin po ang Panginoon, Amen dakilang po. Panginoon sa buhay nyo, mga ka-blind unity. God bless you all. Ayun po, maraming salamat kay Pastor Ian. Ayan, sa napakagandang mensahe na kanyang ibinabahagi sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Christian at sa mga pastors ng Valley of Praise. Amen. Salamat po. Ayan, God bless po. At talaga namang bless na bless ang The Blind Unity dahil mayroon po tayong hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong lingkod ng Diyos na gumagabay at nakaagapay sa ating gawain na ito. Amen. Ayan, God bless po sa Valley of Praise at syempre sa ating lahat. God bless sa bawat isa. At this time po, at this point, Pastor, mayroon po tayong prayer request Sige po. na nagmumula sa inyong abang lingkod. Ayan. Alam ko na ang Diyos ay nakakabatid sa lahat ng mga struggles ko sa buhay, inside and out. Alam ko rin po na hilumin ng Panginoon kung ano man ang mga sugat na mayroon ako ngayon. Amen. At alam ko rin po na pagalingin o ipabatid ng Diyos sa akin o sa aming lahat ang totoo. At ang Diyos po ay mapagmahal, mapagkalinga sa kanyang mga anak. Kaya po, papanalangin ko po na ang katatagan, tibay ng loob, labas, lalo na po sa spiritual na pamumuhay. Bagamat marami po akong pinagdadaanan o ang pamilya po namin, ang hinlingin ko po sa Panginoon at ipapaabot ng panalangin ay lagi pong mananatili kami sa paglilingkod, mainit, sa aming paglapit sa Diyos. At syempre po, ang mga anak ko po, ipapanalangin ko rin po na sila po ay gabayan sa lahat ng mga desisyon sa buhay nila, sa lahat ng plano ng buhay nila, nawa ang maging sentro ang Panginoon. Syempre, yung The Blind Unity, ang paglago ng aming grupo, at ang layunin ng pagkakaisa ng bawat isa. Maipadama po, lalo na po sa mga kapwa namin may kapansanan sa paningin na napakaganda na ang aming layunin. Nawa po ay kanila kaming samahan or makipagkaisa sa aming layunin para sa kanila. At sa bansa po natin. At sa aming lahat ng mga lahat ng mga magiging plano in the future para po sa aming pagparehistro ng The Blind Unity sa Security Exchange Commission. Kung yun po ay kalooban ng Diyos na matutuloy, si Lord po ang may akda sa lahat ng plano namin. Yan, Pastor, yan po ang aming nais ipapaabot sa aming panalangin. Sige po, tayong lahat po ay manalangin at ituloy ko na rin po sa pagwawakas na panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, inilalapit ko po sa inyo, O Diyos, ang iyong lingkod, Lord God, ng Blind Unity group, Lord God, sa Nanay Mary Ann, maging ang kanyang asawa, maging ang kanyang pamilya, Lord God, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang buong pamilya, Lord, na sila po ay samahan mo, Panginoon, palagi. Patatagin mo ang kanilang kalooban, patatagin mo, Lord God, ang kanilang buhay na spiritual, ang kanilang isipan, Panginoon, sa kanilang pong pinagdadaanan. Lord, they have a problem. I don't know, Panginoon, kung gaano ito kabigat na nararamdaman nila. At kung ano man ito, O Diyos, gaano man ito kalaki, gaano man ito kabigat, gaano man ito kapangit, Hallelujah. pakiramdam. Lord,
dalangin ko po, Panginoon, tulungan mo sila na ang maging sandalan nila ay yung salita. Maging sandalan nila ay ang iyo pong ang mga panalangin, O Diyos, nila sa iyo. At ang pananampalataya nila, Amen. Panginoon, ay lalo pong umangat, O Diyos. At ipakita mo sa kanila, Panginoon, na ang problema po ay meron po kayong dahilan bakit po ito dumadaan, O Diyos, sa buhay namin. At sila po agad ay patatagin mo, Ama. Maging ang Yes, kanyang mga Lord. anak, O Diyos, ang kanilang pong ito pong mag-asawa na ito. Hindi po maapektuhan, O Diyos, ang kanilang pong mga relationship, ang kanilang paghahanap buhay, Yes. ang kanilang pong paglilingkod sa iyo. Kundi, Lord, lalo pa silang mag-init, lalo pa silang maglingkod, at lalo pa nilang ibigay ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, purihin ka at ikaw po ang gumabay sa kanila. Ikaw po magpa-realize sa kanila na Amen. may kalakip na pag-asa at pagpapala pagkatapos po ng unos. Kaya, Panginoon, hindi po kami palaging ganito. Kami po ay dadaan lang, O Diyos. Ito po ay dadaan lang sa buhay namin. Kami po ay makakaranas ng masaya at payapang buhay after, Panginoon, O God, ng pinagdadaanan namin. Lord, salamat po ng marami. Maging ang Blind Unity Group, Panginoon, I pray, Lord, inilalapit ko sa inyo na patuloy mong pagpalain ang grupong ito, Panginoon. Patuloy itong lumaki, lumawak, Yes, at God. patuloy itong maging maganda sa paningin, Panginoon, O Diyos, ninyo. At tulungan mo sila, i-provide mo sila financially, i-provide mo sila, Panginoon, with ng wisdom, ng knowledge, Panginoon. Maging ang registration Yes, nila Lord. sa SEC, Panginoon, God, ay mangyari po, Ama. At yung layunin nila, O Diyos, ay Hallelujah. patuloy na maging malinaw, maging clear yung vision and mission nila, Panginoon, sa kanila pong Yes, ginagawa, Panginoon. Father. Ikaw po ang sumama sa grupong ito at pagpalain mo sila, Panginoon. Marami pang maabot, O Diyos, ang grupong ito. At Yes. together with the Valley of Praise pastors, magkaroon, O Diyos, ng tuloy-tuloy na Hallelujah. collaboration at pagtulong, Panginoon, at maabot pa, O Diyos, ang aming pong mga kapatid, Panginoon. Lalo na yung hindi pa kumikilala sa Panginoon. Lord, purihin ka, gamitin Yes, mo ang Lord. grupong ito, ang channel na ito, para po sa pag-spread ng iyong salita. Maraming salamat, Yes. Ama. I apply the precious blood of Jesus Christ at sa paghiwa-hiwalay po namin, Panginoon. Kami po ingatan mo, pagpalain mo kami sa Yes, amin pong Lord. buong isang linggo, maging bawat isa sa amin, Lord God. Maging pagpapala kami sa aming pamilya, sa aming mga community, sa aming mga Yes, trabaho. Father. Salamat po ng marami sa Night Live Devotion, Panginoon. Alam ko po na Yes, pagpapalain mo ang gawain ito. Salamat po ng marami, O Diyos. Purihin ka. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Salamat po ng Ayan marami. po, Sa inyo po. maraming salamat po, Pastor Ian. Thank you so much. God bless you all po. Yan. God bless yun. God bless din po sa inyo at God bless din po sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng ating The Blind Unity Night Live Devotion. Thank you po sa See you on Valley of Sunday. Praise. See you po for next episode and see you po sa Sunday. Thank you po. Bye-bye. Ayan guys, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo na naman sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. At sa puntong ito, nagpapasalamat din po tayo lalo't higit sa ating Panginoon dahil sa programang ito ay marami pong nahuhubog na mga kapatiran natin sa pananampalataya dahil sa pakinig nila sa banal na salita ng Diyos. Lord willing, magkakasama-sama po ulit tayo sa next episode next week. Ang episode 27 is the episode 37 ng ating The Blind Unity Night Live Devotion. Yan, sa next Thursday. Ayun. So, samahan niyo po kami ulit sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tapusin ang ating pagtitipon, atin pong paparinig ang isang makalangit na awitin.
At pagasundan po ito ng ating devotion outro. Sa ngalan po ng aking mga partners sa The Blind Unity, sa pangunguna ng ating The Blind Unity Chairman, aking kabiyak, Roel Colliantes, at sa kanyang President, Raymark Mendoza, Vice President Jigs Jimenez Martinez, at ang ating Secretary, si Giancarlo Soperales, ang umawit ng opening song natin. Siyempre, yung tagaingat yaman, ang inyong abang lingkod, Lady MZ, ang ating auditor, Mr. Rolando Cantera, ang ating mga makisig na PIO, masigasig, Admin Vincent Ryan J. ang nag-opening prayer, at sa kanyang kabiyak na si Admin Rachel, ang ating planning manager, Mark Stanley Galay, at ang ating counseling, Admin Erwin Domingo. Kami po ay nagagalak sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel at syempre sa ating The Blind Unity FB page. Magkita-kita po ulit tayo sa ating next episode ng ating Night Live Devotion. Loobin ng ating Panginoon sa next week. Bye-bye po sa inyo lahat at pakinggan po muna natin ang isang makalangit na awitin hatid sa inyong abang lingkod. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di ko makayanan maipagtanggol, mamahalihiyas, naging lilong mo. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad mo, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay
makayanan maipagkaloob. Mamahaliyas, sigitong ilog mo, aking dalangin, o Diyos ay isang gabi. Tanging alay ko, nawa ay kamiti. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang iyong babalik, Jesus. Ang mga piling maghanap ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay kung buhay ko, puso't kaluluwa. Di ko makayanan maipagkaloob. Ang mahalihiyas, siging mong nilubog ang ating dalangin. O Diyos ay tanggapin ang aking alay ko, nawa ay kamit. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Lamang, wala nang iba pa akong hinihiling. Lamang, wala nang iba pa akong hinihiling. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa piling mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa Kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Naway mananatili sa atin ang Kanyang pagpapala at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang Kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo.